Mga kasayan, meron tayo gagawin na nag-comment sa atin. Basahin mo at shoutout mo na rin. Shout out kay Kaluba Noel. Sir, ask ko lang po ano po kaya mangyayari? 5 days ko na po nagagamit after nung na full wave ko. Malinis na malinis po yung pagkakawiring ko. Wala pong duktong naka-direct lang sa socket lahat. Bigla na lang po ayaw mag-charge and naka-steady on yung engine kahit umaandar. Hindi rin umiinit yung regulator pero yung wire umiinit. Nag-comment siya sa Yamaha site paano mag full wave at mag battery operated. Ito siya kasayan na. Ito yung gagawin nating sample kasi parehas lang naman to. Parehas lang yung mga full wave na motor kung paano siya i-troubleshoot. Ito siya kasayan na. Ang naging problema niya sa Yamaha site. Ito, ganito yung problema niya. Ito kami yung voltmeter natin. Siya kasaya na yung pinaka reading ng kanyang voltmeter, ibig sabihin hindi na siya tumataas. Pababa na yung reading niya. Imbis na aakyat ng ganyan, ayan, imbis na pataas siya, pababa yung reading niya. Pabawas kasi hindi siya nagcha-charge. Dapat ganyan, aakyat siya. Halimbawa, yan. Ay, yung reading niya, ha? Tapos, tataas siya. Pataas yung reading. Yan na, ibig sabihin niya kasaya pag ganyan, tutok mo, nawawala. Ibig sabihin niya kasaya, nagcha-charge siya na. Pagka ganyan, nagcha-charge. Ang problema niya, hindi nagcha-charge. Tanggalin lang namin tong upuan at itong cover ng battery na katulad nito. Kasaya, nabuksan na natin, oh. Puntahan tayo sa may stator, gatulan yung gagawin, ha. Halimbawa, Yamaha YTX. Ay, nalagyan muna namin kasaya ng flash para mas malinaw. Ito siya kasaya na puno tayo dito. Halimbawa, Yamaha YTX, ano? Yung Yamaha YTX ang inyong motor. Hanapin niyo yung sa stator. Dalawang puti. Ito naman, ang kulay naman ng sa stator nito ay isang dilaw. Hugutin niyo yung dilaw at saka isang pink. Hugutin niyo lang. Ayan. Ito yung ating yung charging. Kasi full wave siya kaya dalawa. Ito mga Mio, ganito lang din siya. Yamaha site. Tapos ito ilalagay natin sa sa ground. Kailangan nakabukas yung ating motor diyan, ha. Itong dalawa na to kasayan, dapat hindi siya iilaw. Hindi dapat iilaw yan, ha. Wala. Wala rin dapat siya. Lagay natin sa negative, ha. Tapos, pag nilagay natin to dito, dapat iilaw siya. Ayun siya kasayan, ha. Masyadong mataas ng voltahe. Mapuputok ang ating test light, mabilis lang. 51 volts. Kaya hanggang 48 lang to. Yan, 50 volts. Ibig sabihin, buo yung ating stator. Pag ganyang buo yung ating stator, okay, mas madali, mas simple na yung problema.
Tapos ang sabi niya, umiinit yung wire. Mas magandang umiinit kasi ibig sabihin nagpa-function siya. Ito siya, buo yung ating stator. Kaya mas maaluan yung gastos. At hindi na magle-labor. DIY lang. Tapos babalik lang natin to. Kulay-kulay, kahit magkabaliktaran pa yan, walang magiging problema. Kasi pag full wave, kahit magkabaliktaran, walang problema. Halimbawa ito, pink to yellow, tapos yellow to pink. Walang problema yan kasi full wave. Okay na. Ito ngayon, buo na yung ating buo yung ating stator. Tapos, ang pinagmumulan kasi ng ating hindi pag-charge, tatlo yung pwedeng pagbulan niya. Unang-una, stator, sumunod, regulator rectifier, sumunod, wirings. Tatlo yung na yun. Kahit alin doon hindi pagkakasunod-sunod yung sinabi ko lang yung tatlong pinagmumulan ng pinagmumulan ng hindi pag-charge ng ating motor. Pagbuo yung yung stator, punta na tayo sa regulator sa regulator rectifier. Nagkakatalo lang naman ito sa kulay. Sa kulay lang nagkakatalo Ito halimbawa yan Kailangan din natin yan pagka re-reading natin ito. Re-reading natin siya ng voltmeter kung buo. Tumataas to. Tumataas yung reading natin. Pero ito pwede natin palang i-check kahit nakapatay siya. Pangalawang check natin yung wiring. Halimbawa, ito yun Lagay natin sa negative. Tingnan natin kung may positive supply. Okay, meron. Tapos, sa Yamaha site, ang kulay ng positive ay light brown. Kawasaki, light brown din. Ay, light brown yung pala siya. Positive niya ay white. Negative ng Yamaha, black. Sa negative nito, green. Ito siya kasahin Ito po tayo sa negative. Halimbawa ito Okay, meron siyang negative. Meron siyang negative Yan. Paanda rin natin. Saka pasinin nyo kasahin Tinis ko dito. Meron siyang negative. Pero hindi siya nagcha-charge. Ayun siya, pansinin niya, hindi siya nagcha-charge Okay, puro tayo rito. Meron siyang negative. Kung naputol naman siya, hindi siya magcha-charge. Kasi ito, binaba ko siya para makita nyo na hindi nagcha-charge siya Ayan, pagka nilagay ko na siya rito, dapat mag-charge na siya. Ayan, okay na. Ibig sabihin, kung magkaganon, halimbawa, ground, mas madaling solusyon. Ibig sabihin, wiring lang. Yan Ngayon, kung wala namang positive, malakas. Masa. Ayan siya Ayan siya kasahin Okay, hindi nagcha-charge. Pag nilagyan pag positive na siya, ayan Ang ibig ko sabihin sa akin, pag nawala yung positive dito, hindi na magcha-charge. Pag wala ring negative, hindi rin siya magcha-charge. Tapos, pag wala rin yung charging niya, alinman sa dalawa, hindi rin siya magcha-charge. Yun ang mga sakit na hindi siya nagcha-charge. Yan siya Ito. Yung kanyang charging. Yan siya kasahin Hindi rin siya magcha-charge pag wala yung alinman sa dalawa yung yellow o yung kaya siya tingnan mo ngayon doon.
Dito. Yellow o pink ha. Yan, nadala, malakas yung ground. Basa kasi yung umulan, tsaka basa ating kamay, pati paa. Ibig sabihin niyang kasayan, pag wala yung pink o yellow, hindi siya magcha-charge. Kahit dito sa baba ha, kahit alin man sa dalawa yung mahugot dito, pink o yellow, hindi magcha-charge yung ating motor. Ito lang yung mga che-checking nyo dyan. Sa mga full wave na motor, Rusi, Euro, Skygo, Motopos, puro ganito lang yung Rusi, Yuri 110, yung mga full wave na yan. Okay, tutok sabay charging. Ayan, hindi nagcha-charge. Pag sinuksok natin, malakas ang ground. Magcha-charge na siya. Okay, tapos dito, ipuin mo yung regulator natin kung umiinit o hindi. Ipuin mo. Wala. Ipuin mo. Dikit mo mabuti. May umiinit, hindi. Dito, sa dalawang gilid. Diinan mo para maramdaman mo. Okay. Umiinit yung ating umiinit yung ating regulator, ibig sabihin gumagana siya. Kaya nagcha-charge tayo. Sa mga tuwid kasayan, ganito ang mangyayari dyan ha. Halimbawang okay yung wiring natin, tas okay yung stator, 100%, ito ang sira. Regulator rectifier. Regulator rectifier yung palitin. Pagka okay yung wiring, tapos okay yung stator. Kasi ito yung magcha-charge sa atin. Ito yung magre-regulate ng ating voltahe. Para gawing 12 volts. Tapos, yung sinasabi naman niya na check engine kasi ganito. Ito yung check engine natin ha. Ito yung check engine. Hindi na nawala yung check engine niya. Yan, dapat ganyan, mawawala yung check engine. Dalawa naman yung dahilan, kaya kaya may check engine. Unang-una, sira yung regulator rectifier niya. O kaya naman ay stator. Pero kung umiinit naman daw yung wire, ibig sabihin sira yung kanyang sira yung kanyang regulator rectifier. O kaya yung wiring. Kaya naman siya nagkaroon ng check engine. Kung sira yung regulator rectifier, magkakaroon ng check engine. Kung halimbawa naman na lobat na siya, magkakaroon pa rin ng check engine. Mawawala yung check engine pag hindi na siya lobat. Sa mga full wave na motor to kasayan, saka sa mga pantra na motor, ganun lang yung gagawin yung pag troubleshoot para maayos yung motor nyo. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.